Sobrang arte. Yun. Sa CR. Patayin na natin to! Hi! Ayan, so, mag-answer kami ng mga questions from our friends. Gusto nilang itanong sa akin, sa kanya, or sa aming dalawa. What's up, vlog? Welcome to my guys. Okay, game. So, itong first question from Yuko. Unahin natin sa kanya. What's a quirky habit of Miss Kim that you secretly love? Hindi alam yung question, so wala nakabasa. Hindi yan yung reaction ko. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng quirky. Kasi dapat si Yuko, hindi natin tinatanong yan. Kung ganyang bagay. Kasi hindi natin magigets. Paano yan? Wala na kagad. Wala na. Hindi na natin susunod. Ang unang birada pa lang, Yuko na. Yan, ba ibahin ko? Yun yung inungkulado ko eh. Ang tanong ni Yuko. What's a quirky habit of Miss Kim that you secretly love? Quirky habit. Being childish. Yung minsan childish siya, yung parang biglang ano siya, yung parang dati bago pa lang kami, sabi niya, Baba, nakita mo ba yung ano? Nakita mo ba yung yung langaw? Sabi niya gano'n, no? Gano'n. So parang gano'n. Yun. Cute siya, cute. Yun. So, you secretly love? Yes, I love it. Okay. Ano ba ito? Agad-agad na okay. Sabi, sa akin naman daw, if you were to write a love letter to Sir Lian today, what would you thank him for? Thank you for being there. Since the beginning, yon. Na hindi mo ko iniwan, yan. Kahit madaming mga challenges. Yan. Papayak ata si Yuko. Yan. So, for both, ito, if you could trade places with each other for a day, what's the first thing you'd do? First thing I will do, pagising, yayakapin din kita. Tapos ikikis kita marami dun sa cheeks tsaka sa mukha. Yan. Kasi usually, ako yung gumagawa nun. So kung nagkapalit tayo, ikaw ngayon gagawa nun sa akin. Okay. Parang ganon. Yan. Ako, tatakbo ko ng CR. Try kong umihi. Para ma-experience ko ano sila umihi. Yan, yun yung akin. Okay. Cool. Second question para daw sa atin dalawa. Dami naman tanong niyang ano niyan, ng audience na yan. Ito. If your marriage had a theme song, what lyrics would perfectly describe your love story so far? English talaga si Yuko. Yun pa rin. Yun pa rin naman theme song namin eh. Alam. We have a theme song. Ang theme song namin is God Gave Me You by... Sino yun? Nakalimutan. Ayun, basta yun. God Gave Me You. Ngayon, yun pa rin yung yung title din is the lyrics din that is important. Kasi Brian White. By Brian White. Kasi feeling ko, God gave me Kim. Yan. So, yan. Ako din. Same. Kasi... Di ba? Bilis lang na sagot na. Same. Kaya nga dapat ikaw una yung sasagot. Hindi, kasi totoo naman na yan naman talaga yung pinagpapasalamat ko kay Lord na binigay ka rin naman yan sa akin. Yan. Okay. Thank you, Yuko. Hindi. Kaya nga, bibilisan na nga natin. Kala ko, sandali lang to eh. Next. Thank you, Yuko. Thank you. Thank you, Yuko.
Next, Kaylin. For both, before you met, did you both tell yourself that you will only date someone your age or close your age? Before we Before met. daw tayo nagkakilala. Ako hindi. Open ako. Hindi. Kasi lahat ng mga karamihan ng mga past ko na naging girlfriend bago siya, Mas bata older talaga sa akin. Ah. Tapos, nung later naman, mas bata naman sa akin. So, bihira din talaga yung parang sumuwak lang sa edad. Kaya alam ko na hindi yun mangyayari. Next, what advice can you give for someone who fell in love with the same age gap as you guys, who are scared to admit it or take risks? No, ikaw muna. Age is just a number. Hindi, ako kasi wala, okay lang. Huwag ko matakot kasi nga parents ko nga, sila mommy and daddy 10 years, diba? So, para sa akin, it's okay as long as you love each other. Ako, ang advice ko, kung ikaw yung older, you have to be very patient. Yun, kasi there are a lot of things na hindi niya pa nararanasan. Huwag mo siyang madaliing tumanda para maabot ka. So, kailangan mo siyang hintayin, ma-experience yung mga bagay. Kasi sometimes, kailangan niya din maranasan yun para maging kompleto din siyang tao. Yun. Huwag mo siyang ipag-skip. Yun. Para lang pareho na kayo ng level, gano'n. At saka hindi naman din mangyayari yun. Mahirap yun. Ang mahirap kasi, pinipilit minsan. Kahit ako din nung una, gano'n. Pero, pag pinipilit mo, mafo-frustrate ka lang. You have to accept the fact na bata pa siya. She has to go through certain things. Even though ikaw, matanda ka na, alam mo na kung ano kahihinatnan nun eh. Ganun. Pero, just let her be. Let her be. Yan. Okay. Next. Who says sorry first? Oh, walang tanong, walang follow-up, so yun lang. Tama siya. How important is communication to couples? Very, very important. Yan. And very, very difficult. Yan. Kasi nung nagsimula tayo, hindi rin gaano yun. Yan. Kasi, pero kailangan yung pag-usapan, otherwise, sasabog na lang yun. Yun, at some point. Yan. Kaya, doon, tapos makauwi sa hiwalayan, ganyan, tapos masasakit salita, tapos yung panag-away, puro balik sa mga past, di ba? Kaya dapat, yung may issue kayo, try nyo pag-usapan, try nyo i-compromise. Ano naman yun eh. Lagi naman ganun sinasabi sa mga couples eh. But, execution nun, mahirap. Kahit naman kami, ganun pa rin. But, parang, just keep on trying. Yes. Okay. Ito na lang. What do you usually do to have quality time? We watch Netflix. Yun lang. Oh, individual na. To Baba, what is Vev's flaws that you think are the most attractive? In Tagalog, anong bagay na hindi siya perfect pero cute pa din siya? Cute pa din siya. Maliit siya. Pero cute. Yun. Size, maliit. Height. Yan. Ako? Ano ba? Same question daw. Oo nga, same question.
Mas matanda siya sa akin ng ilang years talaga. Pero, nakakasabay siya sa akin. Lalo na nung nag-start pa lang. Parang childish din siya, ganyan. May mga ganun din siyang side. Hindi, di ba, parang minsan inisip natin serious na pag, ko na, ilang years yung gap sa'yo, ganyan. Siya hindi. Yan. Next. Kay Baba, if meron, Kaylin pa rin yan? Oo. If meron kang lugar or merong lugar na pagdadalhan ka kay Vev, saan at bakit? Saan at bakit? Wala pa ako masyadong maisip, pero sa ngayon ang gusto ko Thunderbird Resorts Rizal. Kasi yun na lang ang kulang dun sa mga hotels na napagtrabahuhan ko na hindi ko pa siya napapag-staycation. Yun. So, Thunderbird Resorts Rizal. Gusto ko kasi makita niya din yung mga napagtrabahuhan ko. Lately, yung Thunderbird Poro Point na-achieve na namin. Yun, yung Rizal na lang ang hindi. Okay. So, para naman sa akin daw, if meron kang uulitin na ginawa namin siguro sa mga early years or dating stage namin dalawa, ano yun and bakit? Ano ba? Nai-miss ko yung mga paglabas-labas nga natin ng Saturdays. Like, isang araw pupunta kami ng isang museum, yan. Sa susunod, pupunta naman kami sa, sa isang cafe or restaurant, ganun. Ngayon kasi, syempre, busy na, ganyan. So, iba na rin yung priorities. So, mas busy sa work. Mas priority namin yung mag-grocery. Yeah. Oo, tas mag-chill sa bahay. Kasi, parang syempre, like ka nag-work. Pagod ka. So, parang gusto mo na lang sa bahay. Yun. So, thank you, Lynn, sa question. Sana na-answer namin lahat yarn. Thank you, Lynn. Ito naman, kay Eric. Manlibre ka. Tapos, sino naman dyan? Kay Eric. Question daw para sa akin. Iinisan ni Andre na nagawa. Para sa akin. Alam ko na. Yung kapag nag-aaway kami. Hindi ko sinasabi agad. Yun ba? Yun, yung reason or yun, madalas napapafeel ko sa kanya na parang ano ba yun siya yung may mali, parang gano'n. Pero yun, sabi ko hindi naman. Pero yun yung lumalabas siguro sa mga actions and sinasabi ko. Yun ba? Hindi ko alam. Mag-iisip ako ulit. Okay, for Andre, ano ang solusyon pag tinutoyo si Kim? Kailangan ko malma ka lang. Ang number one siguro, pag tinutoyo siya, dapat huwag ka rin toyoin. Oo, huwag ka rin toyoin kasi sasabog kayo. So, number one, kailangan kumalma ka muna. Tapos, hayaan mo lang siya. Try to understand her. Ganyan. Ayun. Tapos, eventually, pag nakakita ka na ng opportunity, doon, yayakapin mo na lang siya. Ganon. Yun. Tapos, try mo siyang i-entertain. Ganon. Patawa-patawa ka kapag yun. Something like that. Yun. Pero talaga, effective naman yan. Huwag ka na lang din sumabay. Yun. For both, favorite body part of each other? Body part? Yung chan. Hindi yung sasabihin ko. Abs yan eh. Abs. Parang kasi malaking dyan. Oo.
Tama. Yun din yung sa akin. Hindi, pero kung sasagutin ko yun ng talagang totoong sagot ko. Kamay or arms. Yung kamay kasi pag nag-holding hands, parang syempre maliit yung Alam mo, maliit yung hand ko, 'di ba? So parang yung I feel so yung ano tawag doon ba? secured. Oo, yun. Tapos pag arms naman, pag niyayakap niya ako yun, parang sobrang yakap na yakap. So yun yung honest answer ko doon. Yun. Thank you, Bes, sa questions. Hindi mo pa ako pinasagot. Ay, oo nga pala, ikaw. Minsan ba talaga? Gusto mo na talaga yung chan? Sabi mo, akala ko yun na yun eh. Hindi. Eyes. Oh. Masyadong deep yung eyes niya tsaka expressive. May contact lens man o wala. Okay. Yun. Thank you, Bes. Thank you. Thank you, Eric. Next. Eunice. Naku, yun. Huwag nating pag-usapan yan. Grabe ka naman. Baka matindi magtanong yan. Okay. Sabi niya, yung ako ba una? Sabi niya, for me, when did you know na I wanted to spend my whole life with you daw? And ikaw na daw yung the one. Simula nung naging kami. Hindi kasi gusto ko naman, nung naging kami, gusto ko naman na talaga. I mean, yung pag-iisip ko, gusto ko na talaga na parang yun na yun. Na siya na. So, yun. Tsaka ever since talaga, yun, yung feeling ko na gusto kong mag-spend ng my whole life with him, hindi naman nagbago. Yun. So, yun. Simula na naging kami. Yan. So, for Leandro, what was the worst date you ever went on with your past relationship? You ever had siguro on your past relationship? Worst date? Hindi naman niya maano daw, sabihin mo na. Hindi ko na matandaan eh. Ay, hindi ko na ma-rank. Siyempre maraming hindi magandang date. Pero hindi ko na ma-rank kung sino yung pinaka. Pero ngayon may naalala ko lang. Pero hindi siya relationship. Pero date siya. Yun, hindi ko na tinuloy para maging relationship. Kasi nga, yung date pa lang, sobrang palpak na. Yun, so ano nga kami nun, lumabas kami nung girl, tapos yung parang nakwento ko na to kayo nila Eunice eh. Yung sobrang arte, yun, talagang kahit anong tanongin mo, parang ayoko dyan eh, kasi hindi ako makain ng ganyan, ayoko ng ganyan, ayoko ng ganon. Yun, so parang sobrang arte niya. Sabi ko talaga, hindi ko na to i-date ever. Yun. Yun, so hindi na tuloy? Like, wala? Friends? Hindi. Naging friends? Hindi rin eh. Hindi na rin kami naging friends. Ano yun? After nun, wala na? Goodbye? Wala na. Okay. In-erase na lang. Erase. Okay. For the both of you, what's your favorite thing about married life so far? And when did you feel most loved by each other? What's your favorite thing about married life? Being together most of the time. Kasi kapag mag-boyfriend, girlfriend kayo, hindi kayo lagi magkasama. True. So kapag married na kayo, kahit matutulog lang kayo, ganyan, paggising nyo, magkasama pa rin kayo, kakain kayo, lalabas kayo, hugas kayo ng pinggan. Minsan nga, nagsi-CR na lang ako, pinapasok mo pa ako sa CR. Diba? So, yeah, clingy. medyo sobra na nga eh. Yun. Pero okay na din yun. Yun yung better. Yun yung maganda dun sa married. Tapos yung hindi ka pa married. Yun, lagi kayong magkasama. Yun. Ako, same. Gaya-gaya. Same. Tapos, yung dati kasi,
ayoko pang umuwi. Kaya magde-date kami tuwing Saturday. Ayoko pang umuwi. Kasi pag umuwi, syempre uwi na rin siya. Pero ngayon, lagi kong gustong umuwi. Kasi alam kong magkikita na kami, mag-spend time kami, manonood kami, ganyan. So, yun yung parang favorite thing ko about married life so far. That's when did you feel most loved by each other? Ako, I feel most love kapag may sakit ako. Yun, kasi Bakit diba parang ang sad naman yun tuwing may inaalagaan sakit niya ako. lang? Most loved eh. Yung nafe-feel mo na most loved ka. Kapag may sakit ako, yun talaga. Kasi talagang inaalagaan niya ako. Tapos lahat ng ginagawa ko, ginagawa niya. Yun, tulad magtapon ng basura, mag-prepare ng mga pagkain, magligpit. Lahat yung ginagawa ko yun, pero siya na gumagawa lahat. Kasi nga, kapag may sakit ako, gusto niya, magpahinga lang talaga ako. Yun, papainumin ka ng gamot, pag mataas lagnat mo, pinupunasan ka, everything. Yun. That's when I feel most love. Yun. Ako, yung kapag yung wala namang reason, walang anything na special on the day, tapos yayakapin lang niya ako, bigla na lang ganun, yayakapin niya ako, tapos sabihin niya akong I love you, tapos sa gabi, yan, pag nag-I love you siya, kahit antok-antok ako. Yan. Thank you, Eunice, sa question. Thank you, Eunice. Ayan. Ano na tayo? Napaka-plastic, di ba? Thank you, Eunice. Grabe ka kay Eunice. Ito, bilisan na lang natin. Oh. Kay Tina. Si Tina. Siyempre, di ba? O, babo! Patayin na natin to. Pag si Tina ba? Patayin na natin. For Sir Lian. Nakalagpas na nga tayo kay Yuko, tapos kay Eunice. Ngayon, si Tina. No? Oh, for Sir Lian. 3 things you appreciate about Miss Kim. Ito yung una. 3 things. Kung ano lang maisip mo. Siguro number 1, sobrang bait niya. Like, sobrang bait talaga. Ayun. Huwag ka maniwa. Hindi niya matiis yung mga bagay-bagay. Mabait siya. Lalo sa lahat. Mabait siya. Tsaka, pangalawa, yun. Ang syempre nagustuhan ko sa kanya, actually number 1 to dapat. Yung minamahal niya ako ng unconditionally. Yun. Ever since noon pa. Yun. Tapos number 3, siguro, wala akong maisip na pero siya, mahilig kumain. Hey. Pangalawang questions. Sa akin lang pala yun. Sige. What makes Miss Kim different from the girls you dated in the past? Wow! Magsik ng mga tanong mo, Tina. Parang talagang gusto mong ilaglag ako, What makes her different? Yun nga, ang isa, yung sinabi ko number 2. Parang talagang mahal na mahal niya ako. Yun. Do you still feel the same? Yes. Kasi iba na yung pag-married life, diba? Sinasabi nila. Same, it's the same. Tsaka, karamihan ng mga, what's very different, diba? What's very different? Karamihan ng relationship ko before. Tama ba? Ano ba yung tanong niya? Dated What ba? makes Miss Kim different? Dated in the past. Karamihan nun, ako talaga yung may gusto, parang gumawa paraan para mapalapit ako dun sa girl. Pero ito talaga, gusto niya ako from the start. Sabi ko nga, pag kinukwento ko to, walang halong yabang, but siya, kumbaga, nakuha niya yung attention ko kasi talagang nakikita kong gusto niya ako and natutuwa ako because of that. Na parang talagang tong babaeng to, talagang has, parang nung una, she likes me a lot, tapos natuwa ako doon. Pero nung later on, syempre, she loves me a lot.
Parang ganon. So, parang sobrang okay for me. Yun. So, parang yun talaga yung different. Mahaba pang kwento yan eh, pero next time na lang. Oo. Okay. Tuwa naman ako dun. Anyway, for Miss Kim, yung first question niya, when did you know he was the one? Yun na yung nasagot natin kanina. So, yun Kay nga. Eunice. Pares pala kayong pag-iisip ni Eunice. So, yung second question niya, nakikita namin kung gaano ka-sweet and caring si Sir Lian sa'yo. Pag nag-aaway kayo, paano niya hina-handle yung situation? You and his emotions. Nagwawala. Ano? Depende sa situation, pero most of the time, yun nga, nagsusorry nga siya. Nagsusorry siya, tapos niyayakap na lang niya ako, tapos tsaka kami mag-uusap pag okay na. Yun. Ano naman si Babay, bibigyan mo lang siya ng time. Kasi syempre, parang pag-hide din yung emotions mo, hindi naman ganun mabilis. Like, i-change yun, ganun. So, bigyan mo lang daw siya ng time. Tapos, pag kalmado na siya, yan. Yan siya. Yan, so for, for both of us, really wanted to ask this question. For real? Ano ba? For real. Masarap po ba ang buhay may asawa? Yan. Ano yan? It's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sun's setting. 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365.